committed ka pa rin sa past natin. Kalimutan mo na yun. Babaliwan na ba? Dapatin mo nga ako. Kapag nanasa ka pa ba sa akin? Ayoko. Bata pa lang kami, ayaw mo na kay Betsy, ano? Pero siguro naman po, nag-mature na siya. So I really think we should give her another chance. Sabihin na lang natin mataas ang ambisyon ni Betsy at may opportunity na siya ngayon. We all know na talagang ambisyon ni Betsy yung yumaman. Huwag niya gamitin yung pagiging asawa niya para hututan ng daddy ko. Nasilip ko kasi yung password ni Robert sa bank app niya. So, ang ginawa ko, tinaasan ko yung credit limit. Kaya bonggang shopping day tayo today! Hindi mo man lang ba aambunan ng nanay mo? Ambon? Ako hindi. Dahil bagyo ang aabutin mo! Kaya tuloy-tuloy ang panic buying natin dahil sagot ka ng bagong Mrs. Rodriguez. Ang nagwaging Reyna. Ay, ayan! Bagay na bagay. Green ang lamig sa mata. Ang ganda. Sabi ko na nga ba, ang galing-galing ko pumili. O, di ba? Hindi na mukhang boring tong bahay. Betsy, ano nangyayari dito? Ito, konting decorating lang. Manang, ayun nga, pakatanggal nga yun, di bagay na dito. Ito? Manino, iurong mo na yan, palta mo na yan. Ito na lang, ipalit natin. Ito, mas maganda to dyan. Hindi niyo gagalawin to. Eh, tagalin mo na yan dyan, di bagay. Ito ang palit mo. Ayan, mas bagay. Ito, green. Para mas magmukhang maganda. Hindi niyo nga pwedeng galawin. Ano ba? Gina, ano ba problema mo? Na-repair na ba yung mga butas sa stockroom? Yes, sir. Kasi last week, nandito si Sir Gerald at tinutukan niya ang mga empleyado, kaya natapos ang mga repairs. Si Gerald? Yes, sir. Kasi yung wala ka, araw-araw siya nandito. Siya nga pala, sir, may good news tayo. Nag-improve ang pasok ng mga customers after midnight. Tumaas po ng 40 to 50% ang person. 40 to 50? Yes, sir. Ba't gano'n karami? Naglagay kasi si Sir Gerald ng noodle food station, sir. Wow! Sa pagbili ng mga customers ng mga instant noodles at dito rin nila niluluto. Kasama nito, syempre bibilin sila ng drinks at tinapay. Patok po yan sa mga taga-call center at mga estudyante na malapit. Kaya lumakas yung after midnight customer sales po natin, sir. Ibig sabihin, si Gerald ang nakaisip ng lahat ng ito? Yes, sir. Ano ba kasing pinagagagawa mo, Betsy? Nagpaalam ako kay Robert na aayusin ko yung bahay. Pumayag naman siya. Oo, naiintindihan ko, pero gamit to ni Mommy. Yung kortina, siya pumili niyan. At ito, gift to ni Daddy sa kanya. Exactly. Yan. Luma na yan. Kailangan ng modern touch nitong bahay na to. Oo, Betsy, okay, naiintindihan ko. Gusto mong palitan lahat. Pero parang awa mo na konting konsiderasyon naman. Huwag mo itatapon yung gamit ng mommy ko. Okay, pwede mo tanggalin lahat, but you cannot take her away from this house. This is her house at sa buhay ni Daddy. Eh, sorry. Hindi ko naman intensyon na ma-offend ka. Alam mo naman, ako, medyo may pagkatakles ako. Pero, alam mo, ganito na lang. Sa susunod, pag may mga gamit yung mommy mo na sa tingin kong pwede na itapon, bibigay ko na lang sa'yo. Okay lang ba yon? Thank you. O di, eto mga nasa box na to. Sa'yo na to. Gusto mo ba ng tulong? Tulungan kita. Hindi na kailangan, Betsy. Manang, kailangan mong palitan to. Ay, lagay mo na yan dyan. Sige na. Eto, palitan mo to. Mayroon akong biniling punda, nakamatch nitong kortina. Eto ha. Ako, madami pa tayong iayusin dito. Palitan mo na yan. Tanggalin mo na yan. Ito, tanggalin mo na to. Hindi na to kailangan. Meron na akong bagong green na unan. Ayan, wala na tong mga to. Ang galing na ginawa ni Gerald dun sa Noodle Foodie Station. Wow. Alam mo bang tumaas ang customers natin sa midnight mula nung ginawa niya yon?
Sabi ko naman sa'yo, Dad, magaling ang asawa ko. Sawa mo. Si Gerald ba talaga nakiisip nun? O ikaw para mabigay mo lang yung credit sa kanya? Dad! Just kidding. It's a joke. Alam mo, mas marami siyang magandang idea. Sana, paminsan-minsan, pakinggan mo naman. Kaya nga. Dad, what's wrong? May I see? Dad, ba't naman umabot ang 782,000 yung bill nyo sa credit card? Did you spend this or may nanghack sa inyo? Hindi. You want me to call your bank? Hindi. It's okay. Hindi ko alam bakit ganito to eh. Nagkamali lang. Hindi, lilinawin natin yan. Betsy! Excuse me, sorry. Alam mo ba to? Pakicheck nga. Baka nagkamali lang sila. O baka naman ikaw talaga ang gumastos dyan. Oo. Ginastos ko to. Binili ko para dito sa bahay. Di ba sabi mo, pwede kong baguhin? Bakit ang laki? Wala naman ako nakitang big item na pinalit mo dito sa bahay. Gusto mo ba isa-isahin ko lahat? And then, Papakita ko sa yung resibo para malinaw. wag na, tama na. Hindi na kailangan. You know what? This is none of my business. Feeding time na ni Mindy. Galit ka? Hindi. Nagulat lang ako. 200,000 lang ang credit limit ng card nito. Pero bakit umabot ng 700,000 ang bill? Sorry, na-excite lang ako kasi gusto ko talagang pagandahin tong bahay. Tsaka ito, kalagay dito, 2 million ang credit limit nitong card na to. This is just a second card. Baka na-typo ka, nadagdagan mo ng 0, kaya naging 2 million. Baka nga. Pero lahat naman ng binili ko dyan para dito sa atin. Pero hindi yun eh. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Hindi ko sinabi yun. Kasi kung hindi, alam mo, bawiin mo na lang yung credit card. No. Ayoko naman pag-awayan natin yung pera. No. There's no need. You can keep the card. Ako nagbigay sa iyo yan. Binigay ko sa iyo yan, so keep it. Pero pakiusap ko lang sa iyo. Please, next time, pahinay-hinay lang ang gastos, ha? Alam ko naman yun lang. Promise, hindi na mauulit.